Maingat kong inayos ang mga kubyerto sa ibabaw ng lamesang nababalutan ng telang seda. Ang bango ng niluluto kong adobo sa puti ay humahalimuyak sa buong penthouse, ang paboritong putahe ni Arturo para sa aming ika-10 anibersaryo. Suot ko ang pulang bestidong binili niya noong nakaraang buwan, umaasang ang gabing ito ang magiging simula ng panibagong kabanata ng aming pagsasama. Ngunit sa isang sandali, ang lahat ng binuo kong pangarap ay nagmistulang abo nang madaanan ko ang pinto ng kanyang silid-aralan. Siguraduhin mong mapapapirma mo si Victoria sa transfer documents ng Alcacid Foundation ngayong gabi, Arturo. Ang mariing utos ni Doña Elena, ang aking biyena na itinuring kong tunay na ina. Opo, ma, sagot ni Arturo na may halong pagkainip sa boses. Pagkatapos nito, pwede ko na bang dalhin si Celine sa Boracay? Sawa na ako sa pagpapanggap na mahal ko ang boring na babaeng yon, lalo na't amoy kusina siya palagi tuwing uuwi ako. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang mga kamay kong kanina lang ay naghihiwa ng mga sangkap ng may pagmamahal ay biglang nanginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang napakalamig na katotohanan na humampas sa aking pagkatao. 10 taon. 10 taon kong ibinigay ang aking talino, pawis at bilyon-bilyong pisong pamanang yaman mula sa aking mga magulang para itaguyod ang dangan ng mga Alcacid. Ako ang nagbangon sa kanilang kumpanya mula sa pagkalugi at ako ang nagpapakain sa bawat luho nila. Ngunit sa likod ng aking likuran, ako ay isa lamang kasangkapan na kailangang itapon kapag nakuha na ang lahat. Bago pa man ako makahakbang palayo, bumukas ang pinto at lumabas si Doña Elena. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang mukha, wala sa pagiging matalas patungo sa isang mapanlinlang ng ngiti nang makita ako. Mabilis ning hinawakan ng aking mga kamay. Ang kanyang hawak ay tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa aking braso. Hija, nandyan ka na pala, malambing niyang sabi, bagaman ang kanyang mga mata ay nakatitig sa folder na hawak ni Arturo. Mabuti at handa na ang hapunan, pero bago tayo kumain, may munting pabor sana ako. Itong mga papel para sa bagong investment ng foundation, kailangan na ang pirma mo para maasikaso bukas ng umaga. Para naman ito sa kinabukasan ninyo ni Arturo. Tumingin ako kay Arturo. Ang lalaking pinangakuan ko ng katapatan sa harap ng dambana ay nakatayo sa likod ng kanyang ina. Hawak ang panulat na tila ba hindi makapaghintay na makita ang aking tinta sa papel. Wala akong nakitang pagsisisi sa kanyang mga mata, tanging kasakiman lamang. Alam nilang mahina ako pagdating sa usapin ng pamilya. Alam nilang gagamitin ko ang aking yaman para sa ikabubuti nila. Dahil iyon ang turon ng aking mga magulang tungkol sa utang na loob. Ngunit may isang bagay silang hindi alam. Ang Victoria na kilala nilang laging sumunod at nagpaparaya ay namatay na sa loob ng 5 segundong narinig ko ang kanilang pagtataksil. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa aking kalamnan, isang lohika na kasing talas ng balisong ang pumalit sa aking emosyon. Hindi ako iiyak. Hindi ko sasayangin ang aking luha sa mga taong itinatrato ang pag-ibig bilang isang transaksyon. Sige po, Mama. Mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay patag at walang anumang bakas ng galit. Kung para sa foundation, pipirmahan ko. Nakita ko ang mabilis na sulyap ng tagumpay sa pagitan ng mag-ina. Inabot sa akin ni Arturo ang panulat ng may pekeng tamis sa kanyang mga labi. Kinuha ko ito at mabilis na nilagdaan ang mga dokumento. Hindi nila napansin na ang aking lagda ay may bahagyang pagkakaiba sa orihinal. Isang maliit na detalye na magpapawalang bisa sa lahat ng ito sa oras na pumasok ang aking mga abogado. Salamat, Victoria. Napakabuti mo talagang asawa. Ani Arturo, sabay halik sa aking no. Ang kanyang labi ay tila yelo na dumampi sa aking balat. Nakakasuka, ngunit tiniis ko. Mauuna na ako sa hapag. Kukunin ko lang ang wine sa kusina. Sabi ko, bago tumalikod ng tuluyan. Sa sandaling makapasok ako sa kusina, hindi ko hinawakan ang bote ng alak. Sa halip, kinuha ko ang aking lihim na telepono mula sa ilalim ng cabinet.
Mabilis kong pinindot ang tracker na matagal ko nang inilagay sa sasakyan ni Arturo. Isang hakbang na ginawa ko dahil sa aking kutob bilang isang negosyante, hindi bilang isang asawang nagsiselos. Nakita ko ang maliit na pulang tuldok sa mapa. Alam ko na ang kanyang pupuntahan pagkatapos ng hapunang ito. Kinuha ko ang aking pitaka at isang itim na jacket. Habang naririnig ko ang tawanan ni na Arturo at Doña Elena sa dining room, na tila ba ipinagdiriwang na nila ang kanilang pagkapanalo, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Akala nila ay tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Hindi nila alam na ang bawat sentimo na ginagastos nila, bawat lupang tinitirikan nila, at bawat hininga ng karangyaan na tinatamasa nila ay pagmamay-ari ko. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong mararamdaman nila kung gaano kalupit ang isang Victoria Alcacid kapag ang kanyang kabutihan ay ginawang sandata laban sa kanya. Lumabas ako sa pintong pangkusina ng walang ingay. Iniwan ang amoy ng adobo at ang bango ng 10 taong kasinungalingan. Sumakay ako sa aking sariling sasakyan na nakaparada sa gilid ng gusali. Sa ilalim ng malakas na ulan ng Maynila, sinimulan kong paandarin ang makina. Susundan ko sila. Panonoorin ko ang bawat galaw nila mula sa dilim. At kapag handa na ang lahat, ako mismo ang magsasara ng pinto ng impyernong sila mismo ang gumawa. Ang bawat patak ng ulan sa windshield ng aking sasakyan ay tila mga palasong bumabaon sa aking alaala. Ngunit ang aking mga kamay sa manibela ay nananatiling matigas at hindi nanginginig. Sa unahan ko, ang pulang ilaw ng SUV ni Arturo ay tila isang demonyong bumabaybay sa madilim at madulas na kalsada ng Antipolo. Hindi ko kailangang magmadali. Alam ko ang bawat kurbada ng daan na ito, gaya ng pagkakaalam ko sa bawat kasinungalingang itinanim nila sa aking buhay. Nakita ko ang anino ng 2 tao sa loob ng sasakyan. Nagtatawanan sila. Kahit sa gitna ng unos, nagagawa pa rin nilang maging masaya habang ang bangkay ng aking tiwala ay dahan-dahang nabubulok sa penthouse na iniwan ko. Ang babaeng kasama niya, si Celine, ay suot ang aking paboritong silk scarf na kulay asul. Nakita ko ang kanyang balikat na yumayanig sa tawa habang nakasandal sa balikat ng aking asawa. Biglang bumilis ang takbo ni Arturo. Marahil ay napansin niyang may sumusunod sa kanya, o sadyang mapusok lang siya dahil sa alak na ininom namin kanina. Sa isang matalim na kurbada, sinubukan niyang mag-overtake sa isang malaking truck. Ang pag-itit ng kanyang gulong sa basang kalsada ay gumawa ng isang mahabang guhit ng usok na agad ding napawi ng ulan. Ngunit huli na ang lahat, nawalan siya ng kontrol. Ang SUV ay humampas sa semento, tumalbog, at tulad ng isang laruang gawa sa lata, ito ay dahan-dahang nahulog sa madilim na bangin. Itinigil ko ang aking sasakyan sa gilid ng kalsada. Pinatay ko ang aking mga ilaw at nanatili sa loob ng dilim. Ang malakas na pagtama ng bakal sa matitigas na bato sa ilalim ng bangin ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Kasunod ang isang maliwanag na pagsabog na nagbigay ng kulay kahel sa madilim na langit. Walang sigaw, walang ingay ng tulong. Tanging ang dagundong ng apoy at ang hagupit ng hangin ang naririnig. Hindi pa lumilipas ang 10 minuto nang isang pamilyar na itim na sedan ang huminto malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Lumabas si Doña Elena, balot ng kanyang mamahaling trenchcoat, at mabilis na tumakbo sa gilid ng bangin. Inaasahan ko ang isang sigaw ng pighati mula sa isang ina. Ngunit ang nakita ko ay isang babaeng tila naghahanap ng isang nawawalang kayamanan. Bumaba ako sa aking sasakyan at dahan-dahang lumapit sa mga puno na nanatiling tago sa anino ng gabi. Nakita ko ang pagbaba ng mga tauhan ni Elena sa bangin gamit ang mga flashlight. Matapos ang ilang sandali, isa sa kanila ang sumigaw. "Ma'am, may nahanap po kaming katawan ng babae. Sunog na po ang mukha,
pero suot niya ang alahas na tinutukoy niyo. Dali-daling bumaba si Elena. Hindi alintana ang putik sa kanyang sapatos. Nang muling itutok ang flashlight, nakita ko ang bangkay ni Celine na nakasabit sa labas ng bintana ng sasakyan. Ang kanyang braso ay nakalawit at doon, kumikinang sa ilalim ng liwanag, ang aking diamond bracelet. Ang pamilyang hiyas na ibinigay sa akin ng aking ina na ninakaw ni Arturo para sa kanyang kalaguyo. Dahil sa scarf ko at sa alahas na yon, sa paningin ni Elena, ako ang nakahandusay na tila isang basurang itinapon sa ilalim ng bangin. Narinig ko ang isang malakas na tawa mula kay Doña Elena. Isang tawang mas nakapanging ilabot kaysa sa kulog sa kalangitan. Salamat sa Diyos! Salamat! Pagsusumamo niya habang nakatingala sa ulan. Patay na ang babaeng hadlang sa yaman namin. Arturo, anak, kahit naging pabaya ka sa pagmamaneho, ibinigay mo pa rin sa akin ang pinakamalaking regalo ngayong gabi. Wala na si Victoria. Akin na ang lahat ng sa kanya. Tiningnan niya ang bangkay ni Celine nang may halong pandidiri pero may galak. Iwanan niyo na ang babaeng yan dyan. Siguraduhin niyo lang na makikita ito ng mga pulis bilang si Victoria Alcacid. Sunugin niyo ang mga ID sa pitaka niya at palitan niyo ng mga papeles ni Victoria. Ngayong gabi, ililibing natin ang reyna ng mga Alcacid. Narinig ko ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang selyo na nagpapatunay na ang babaeng itinuring kong ina ay isang halimaw na walang kaluluwa. Sa gitna ng dilim, habang ang apoy sa ibaba ay dahan-dahang namamatay dahil sa ulan, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Ang sakit na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang malamig at matalas na layunin. Kung gusto nilang mamatay na si Victoria Alcacid, pagbibigyan ko sila. Hahayaan ko silang magdiwang. Hahayaan ko silang ubusin ang kanilang lakas sa pagbuo ng mga plano sa ibabaw ng isang walang lamang hukay. Habang sila ay abala sa pagkukuwenta ng aking yaman, ako ay mananatili sa anino. Tinitingnan ang bawat pagkakamali nila at dahan-dahang hiilahin ang bawat hibla ng kanilang kasakiman hanggang sa sila mismo ang masakal dito. Kinuha ko ang aking telepono at mabilis na nag-type ng mensahe sa aking pinaka-pinagkakatiwala ang tauhan sa IT department. I-lock ang lahat ng access sa offshore accounts. Huwag hayaang may makagalaw kahit isang sentimo nang wala ang boses ko. At ihanda ang lahat ng records ng utang ni Doña Elena sa labas ng foundation. Nabalik lamang ang aking diwa nang makita kong muling sumakay si Elena sa kanyang sasakyan, dalang isang mapanlinlang na tagumpay. Hindi niya alam, ang tunay na bangungot niya ay nagsisimula pa lamang. Lumingon ako sa huling pagkakataon sa nagdiningas na SUV. Doon sa ilalim ng bangin, kasama ng apoy at ulan, iniwan ko ang huling bakas ng aking kahinaan. Sa pagtila ng ulan bukas ng umaga, isang bagong Victoria ang sisilang. Isang babaeng walang awa, walang takot, at may pusong kasing tigas ng diamante. Nasa loob ako ng isang maliit at madilim na silid sa isang mumurahing hotel sa Quezon City. Malayo sa karangyaan ng Forbes Park na kinagisnan ko. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng aking laptop kung saan live na ipinapalabas ang bawat sulok ng aking sariling tahanan. Salamat sa mga lihim na kamera na ipinalagay ko noong nakaraang taon dahil sa hinala ng industrial espionage. Ngunit hindi ko akalain na ang mga espiya ay ang mismong mga taong pinakain at binihisan ko. Sa screen, nakikita ko si Doña Elena at ang kanyang anak na si Isabela. Ang aking hipag na walang ginawa, kundi ubusin ang aking mga credit card. Pabalbal nilang binubuksan ang bawat drawer sa aking opisina. Ang tunog ng mga papel na nagliliparan at ang kalansing ng mga hiyas na hinahagis nila sa sahig ay tila isang musika ng kataksilan. Nasaan na ba ang lintik na ledyo na yon? Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, malayo sa banal na imaheng ipinapakita niya sa simbahan. Isabela, hanapin mo sa likod ng mga painting. Imposibleng dinala ni Victoria ang lahat ng impormasyon ng foundation sa kabilang buhay. Mama, tignan mo to!
tili ni Isabela habang hawak ang aking paboritong emerald necklace. Akin na to ha? Tutal, wala na namang silbi ang bangkay niya sa alahas na to. Isinuot niya ang kuwentas at humarap sa salamin. Nag-pose na. Tila ba hindi kakatapos lang ng trahedya sa pamilya? Nanigas ang aking panga. Ang kuwentas na yon ay pamana ng aking lola. Pinanood ko silang parang mga buwitreng nilalapa ang bawat piraso ng aking pagkatao. Isuot mo na ang lahat ng gusto mo. Basta mahanap natin ang paraan para mailipat ang pondo ng Alcacid Foundation. Sagot ni Elena, habang pilit na binubuksan ang aking vault gamit ang isang maliit na barena. Kailangan nating magpatawag ng isang engrandeng funeral. Gagamitin natin ang donasyon ng mga kaibigan niya para bayaran ang mga utang natin sa kasino. Kapag naging abo na siya, wala nang makakaalam kung magkano talaga ang perang naiwan niya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking dibdib. 10 taon. 10 taon akong nagsilbi bilang kanilang cash cow. Ang kanilang tagapagligtas mula sa kahihiyan ng pagbagsak ng kanilang pangalan. At ngayon, bago pa man matuyo ang ulan sa aking sasakyan, pinaplano na nila kung paano lalaban ang pera ng foundation gamit ang aking kamatayan. Kinuha ko ang aking baso ng tubig at uminom ng dahan-dahan. Pinapakalma ang bawat hibla ng aking galit sa pamamagitan ng malamig na lohika. Sa bawat mura nila sa aking pangalan, lalong tumitibay ang aking desisyon. Ang bawat sentimo na nanakawin nila ay magiging isang pako sa kanilang kabaong. Nabalik ang aking atensyon sa laptop nang tumunog ang aking telepono. Isang hindi kilalang numero. Ma'am Victoria? Ang boses ay mababa at seryoso. Siya si Detective Reyes, ang pribadong investigador na kinuha ko bago pa mangyari ang aksidente. Nasa Antipolo na ako. Sinuri ko ang mga baka sa kalsada bago pa ito malinis ng ulan. Ma'am, may nakita akong kahina-hinala sa preno ng sasakyan ni Sir Arturo. Mukhang hindi ito simpleng aksidente. Anong ibig mo sabihin, Reyes? Tanong ko. Ang aking boses ay parang yelo na hindi natutunaw. May bakas ng manipulasyon, ma'am. Someone wanted that car to fail, sagot niya. Tumingin ako sa screen. Nakikita ko si Isabela na natatawa habang sinusubukan ang aking mga mamahaling pabango at si Doña Elena na abala sa paghalongkat ng aking mga dokumento. Sila ba? O baka naman si Arturo ay biktima rin ng sarili niyang pamilya? Ipagpatuloy mo ang investigasyon, Reyes. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Utos ko bago ibaba ang telepono. Muli kong itinuon ang paningin sa screen. Ang pagbagsak ng isang florera sa loob ng opisina ay nagpahinto sa kanilang pag-uusap. Isang tauhan ang pumasok. Ang muka ay balisa at maputla. Doña Elena, wika ng tauhan, ang kanyang boses ay nanginginig. Nasa labas po ang isang abogado, si Attorney Villafuerte raw po. Agad na nag-ayos ng buhok si Elena, mabilis na ibinalik ang maskara ng pighati sa kanyang mukha. Papasukin mo. Siguradong dala na niya ang papeles para sa mana. Pumasok ang isang matandang lalaki na may dalang itim na briefcase. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng otoridad. Hindi siya tumingin sa mga nakakalat na gamit sa sahig. Sa halip, tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Doña Elena. Doña Elena, narito ako para sa huling habilin ni Victoria Alcacid. Simula ng abogado. Mabuti naman, Attorney Villafuerte. Alam mo naman ang hirap na pinagdadaanan namin, sabi ni Elena habang pinupunasan ang mga matang wala namang luha. Gusto na naping tapusin ang mga legalities para makapag-focus kami sa funeral. Pinuksan ng abogado ang kanyang briefcase at naglabas ng isang dokumentong may selyong pula. Yun nga ang problema, Doña Elena. Isang oras bago ang aksidente, nakatanggap ako ng tawag mula kay Victoria. Pinago niya ang lahat ng kondisyon sa kanyang testamento. At ayon sa bagong dokumentong ito, walang sinuman sa pamilya Alcacid ang may karapatang humawak sa kahit anong asset niya hanggat hindi na patutunayan ang isang bagay. Anong bagay?
Sabay na sigaw ni na Elena at Isabela. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang pinapanood ko ang kanilang mga mukha mula sa screen. Ang cliffhanger na ito ay para sa inyo. Ang katotohanan sa likod ng kanyang kamatayan. Ang huling salitang narinig ko mula sa abogado bago ko pinatay ang monitor. Ang bango ng libu-libong puting rosas ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling kandila na lumilika ng isang nakalulunod na atmosfera sa loob ng marangyang kapilya. Nakasuot ako ng itim na trench coat, isang malaking sombrero at makapal na salamin habang nakatayo sa pinakalikod na bahagi ng silid. Hawak ko ang isang maliit na notebook at ballpen. Nagpapanggap na isa sa mga reporter na nagkuhubli para sa isang malaking balita. Sa gitna ng kapilya, nakatanghalang isang kabaong na gawa sa pinakamahal na kahoy at nababalutan ng ginto. Sa loob nito ay ang bangkay ni Celine, ang babaeng nagtangka sa aking buhay at pamilya. Ngunit sa paningin ng lahat ng narito, ako ang nakahimlay doon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Napaka-ironic na ang aking pera ang bumibili ng marangyang pamamaalam para sa babaeng kumuha ng aking asawa. Victoria, iha, bakit mo kami iniwan? Ang malakas na hagulgol ni Doña Elena ay umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Nakaluhod siya sa harap ng kabaong, hawak ang isang panyong may borda ng ginto. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila isang obra maestra ng panlilinlang. Lumapit ang mga kamera ng iba't ibang news outlets. Kinukuhanan ang nagdadalamhating biyanan. Nang tumalikod siya ng bahagya sa media para ayusin ang kanyang belo, saktong nagtama ang aming paningin sa pamamagitan ng salamin ng isang malaking frame ng aking litrato. Hindi niya ako nakilala, ngunit nakita ko ang biglang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging mapungay, ito ay naging matalas at mapanuri habang tinitignan ang mga donasyong nakalagay sa malaking glass box sa gilid. Ang daming tao, pero ang liliit ng tseke nila. Ang pabulong na reklamo ni Elena kay Isabela na nakatayo sa kanyang tabi. Isabela, siguraduhin mong may lista ang lahat ng mga politiko at negosyanteng nareto. Gagamitin natin ang pangalan ni Victoria para humingi ng karagdagang pondo para sa foundation mamaya. Opo ma, pero tignan mo si Nanay Isabel. Turo ni Isabela sa isang matandang babae na nakasuot ng kupas na uniporme ng katulong. Ang dumi-dumi ng suot, nakakahiya sa mga bisita. Bakit ba pinapasok pa yan dito? Nakita kong lumapit si Doña Elena kay Nanay Isabel, ang yaya na nag-alaga sa akin simula nang mamatay ang aking mga magulang. Ang matanda ay tila hihimatayin sa tindi ng iyak, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na hinahawakan ang gilid ng kabaong. Huwag mong dungisan ang kabaong ng amo mo ng madumi mong kamay! Ang mariing bulong ni Elena sabay tulak ng malakas sa balikat ng matanda. Lumabas ka na! Wala kang silbi rito, kundi ang magpakitang tao. Kung gusto mong mag-iyak, doon ka sa labas. Huwag mong sirain ang image ng pamilya Alcacid. Nabitawan ni Nanay Isabel ang kanyang panyo at dahan-dahang napaatras. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at bighati. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, ang aking kamao ay nagtagis. Ang bawat sakit na ibinibigay nila sa mga taong mahal ko ay idinaragdag ko sa listahan ng kanilang pagbabayaran. Dahan-dahan akong lumabas ng kapilya at sinundan si Nanay Isabel sa madilim na bahagi ng harden. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sementadong upuan. Yakap ang kanyang sarili habang humihikbi ng walang tunog. Lumapit ako at naupo sa kanyang tabi. Hindi ako nagsalita. Kinuha ko ang aking panyo at iniabot ito sa kanya. Salamat po, ma'am, sabi ng matanda nang hindi tumitingala. Napakabait po ng aking alaga. Bakit siya kinuha agad? Huwag kang mag-alala, Nanay Isabel. Bulong ko sa isang boses na bahagyang binago ko ang tono. Ang mga taong mabuti ay hindi basta-basta nawawala. At ang mga taong masama, laging may hangganan ang kanilang kasiyahan. Kunin mo ito. Inilagay ko sa kanyang palad ang isang makapal na sobre
na naglalaman ng sapat na pera para sa kanyang pagpapagamot at pamasahe pa uwi sa kanyang probinsya. "Sino po kayo?" tanong niya nang may pagtataka. "Isang kaibigan na hindi makakalimot," sagot ko bago mabilis na tumayo at naglakad palayo sa anino ng mga puno. Bumalik ako sa loob ng kapilya, saktong matapos ang huling panalangin. Ang atmosfera ay biglang nagbago nang pumasok ang isang tauhan ni Doña Elena. Ang mukha nito ay tila nakakita ng multo. Mabilis itong bumulong kay Elena. Nakita ko ang biglang pagkaputla ng mukha ng aking biyenan. Ang kanyang panyo ay nalaglag sa sahig at ang kanyang mga labi ay nanginig. "Ano? Anong ibig mong sabihin?" Ang boses ni Elena ay tumaas, sapat na para marinig ng mga nasa malapit na hilera. Mabilis silang lumabas patungo sa opisina ng kapilya. Sumunod ako ng maingat, nananatiling malayo ngunit sapat na para marinig ang kanilang pag-uusap sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto. "Doña Elena, kaka-confirm lang po ng punerarya at ng mga pulis na nag-iimbestiga sa bangin." Ang boses ng tauhan ay hirap na lumalabas. Ang bangkay sa loob ng kabaong na ito, napatunayan sa dental records na hindi po kay Ma'am Victoria. At ang mas malala pa po, "Ano? Magsalita ka!" sigaw ni Elena. Ang kanyang pagpapanggap na pighati ay tuluyan ng naglaho. "Nawawala ang bangkay ni Sir Arturo, ma'am. Ang sasakyang nahulog sa bangin, wala na pong tao sa loob nito nang iangat kanina. At may nakakita raw po sa isang lalaking sugatan na isinakay sa isang hindi kilalang ambulansya bago pa dumating ang mga otoridad." Nanlamig ang aking buong katawan. Kung wala ang bangkay ni Arturo, nasaan siya? At kung ang nasa loob ng kabaong ay hindi ako, na alam ko na naman, paano nila nalaman ang tungkol sa dental records ng ganoon kabilis? Tumalikod ako at mabilis na naglakad palabas ng gusali. Ramdam ko ang malakas na pintig ng aking puso sa aking dibdib. Ang laro ay nagiging mas komplikado at mas mapanganib kaysa sa inaasahan ko. Ngunit habang sumasakay ako sa aking sasakyan, isang bagay ang sigurado. Ang gabi ng kanilang pagdiriwang ay magiging simula ng kanilang pinakamalaking takot. Nakaupo ako sa tapat ng monitor sa loob ng aking madilim na silid. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador ng aking laptop at ang mabilis na pagtipa ng aking mga daliri sa keyboard. Hindi ko kailangan ng baril o dahas para pasabugin ang mundo ni na Doña Elena. Sa modernong panahon, ang impormasyon at pera ang pinakamalakas na sandata. At ako ang may hawak ng gatilyo. Isang alerto ang lumitaw sa aking screen. Sinusubukan ni Isabella na gamitin ang aking supplementary credit card sa isang mamahaling butik sa Makati. Marahil ay kailangan niya ng bagong itim na bestida para sa susunod na araw ng lamay. Isang bestidang gagamitin niya sa pag-arte habang ang pera ko ang pambayad. Sa isang pindot ko lamang, lumabas ang salitang "declined" sa sistem ng bangko. Isinalaysay ko sa aking isipan ang itsura ng kanyang mukha habang ipinapahiya siya sa harap ng mga sales lady. Ang kahihiyan ay isang lason na dahan-dahang uubos sa danggal na pilit nilang ipinagmamalaki. Ngunit hindi pa ako tapos. Binuksan ko ang server ng Alcacid Foundation at sinimulan kong ilipat ang mga mahahalagang pondo patungo sa isang escrow account na tanging ang aking boses at retinal scan lamang ang makakapag-unlock. Ngayon, tignan natin kung paano kayo magpapakitang tao nang walang laman ang inyong mga bulsa. Bulong ko sa hangin. Ang aking boses ay malamig, walang emosyon, tila isang hatol na hindi na mababago. Habang abala ako sa pagmamanipula ng mga numero, isang itim na sobre ang lumitaw sa aking alaala. Ang sobreng ipinadala ko sa opisina ni Doña Elena kaninang umaga sa pamamagitan ng isang courier. Naglalaman yon ng mga litrato ni Arturo at Celine sa kanilang pinakamahalay at pinakamasayang sandali, mga sandaling binayaran ko nang hindi ko nalalaman. Alam ko ang ugali ni Elena. Gagawin niya ang lahat para itago ang bahong ito.
Ngunit ang takot na mabuksan ang sobrang yon ng ibang tao ay sapat na para hindi siya makatulog ng mahimbing. Nabalik ang aking atensyon sa monitor nang makita ko ang live feed mula sa hallway ng aming mansyon. Naglalakad si Doña Elena ng pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa kanyang sentido at ang kanyang muka ay puno ng tensyon. Pumasok si Isabela na may dalang maraming paper bags, ngunit ang kanyang muka ay halatang galit na galit. Mama, ipinahiya ako sa mall. Lahat ng cards ni Victoria ayaw gumana. Sabi ng manager, naka-freeze raw ang lahat ng accounts dahil sa suspicious activity. Sigaw ni Isabela habang ibinabagsak ang mga paper bags sa sahig. Ang tunog ng mga mamahaling gamit na tumama sa marmol ay tila isang babala. Tumahimik ka, Isabela. May mas malaki tayong problema. Pulyaw ni Elena sabay pakita sa itim na sobrang hawak niya. May nagpapadala sa akin ng mga ebidensya ng pambababae ni Arturo. Kung malalaman ng board ng foundation na ginamit ng asawa mo ang pondo para sa kabit niya, itataboy tayo ng mga investor. Wala tayong makukuha kahit isang kusing. Sino ang gagawa niyan? Patay na si Victoria. Ani Isabela. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Iyon ang inaakala natin. Sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa sobre. Pero simula nang mabalitaan nating hindi si Victoria ang nasa kabaong, pakiramdam ko ay may matang nakatingin sa atin sa bawat sulok ng bahay na ito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanilang takot ang aking lakas. Kinuha ko ang aking baso ng tsa. Ang init nito ay dahan-dahang gumagapang sa aking mga palad. Isang mahalagang sandali ng katahimikan bago ko muling ituloy ang aking plano. Inilabas ko ang listahan ng mga stocks ng Alcacid Foundation. Sa loob ng 10 taon, ako ang nagpalago nito. At sa loob ng isang gabi, kaya ko itong pabagsakin. Sinimulan kong magbenta ng maliliit na bahagi ng aking shares sa ilalim ng iba't ibang dummy accounts. Ang pagbaba ng halaga ng kumpanya ay magdudulot ng panic sa mga shareholders. At sa gitna ng kaguluhan, ako ang lalabas bilang tagapagligtas. Sa ilalim ng ibang pangalan, biglang tumunog ang aking burner phone. Isang hindi nakarehistrong numero ang lumitaw. Sinagot ko ito nang hindi nagsasalita. Ma'am Victoria, boses yon ni Detective Reyes. Ang kanyang paghinga ay tila nagmamadali. May nahanap kami sa isang pribadong klinika sa labas ng probinsya. May isang pasyenteng dinala roon na may matinding sunog sa katawan at sugat sa ulo. Hindi siya nakarehistro gamit ang tunay na pangalan, pero ang description ay tumutugma kay Sir Arturo. Sino ang nagbabayad para sa kanya, Reyes? Tanong ko. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit ang aking isipan ay nananatiling matalas. Yun ang kakaiba, ma'am. Isang anonymous trust fund ang nagpupundo sa lahat ng gastusin niya. At ang mas malala, may mga armadong lalaki na nagbabantay sa labas ng kwarto niya. Hindi ito basta-bastang pagliligtas. Mukhang may humahawak sa kanya bilang alas. Natahimik ako. Kung buhay si Arturo, sino ang may motibong itago siya? Si Elena? O baka naman ang mistress na si Celine ay may kasabwat na hindi ko alam? Ang bawat piraso ng puzzle ay tila nagiging mas madilim. Bago ko pa maibaba ang telepono, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa monitor. Nakita ko si Doña Elena na napaupo sa sofa. Ang kanyang telepono ay nalaglag sa kanyang paanan. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang boses na lumalabas. Mama, anong nangyari? Tanong ni Isabela habang nilalapitan ng ina. Dahan-dahang inangat ni Elena ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng kilabot. Tumawag ang isang hindi kilalang lalaki. Sabi niya, buhay si Arturo, pero nasa impyerno raw siya. At tayo ang susunod na hiilahin niya pababa. Pinatay ko ang monitor at sumandal sa aking upuan. Ang kadiliman ng silid ay tila yumayakap sa akin. Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o kataksilan.
Ito ay tungkol na sa kung sino ang mas mabilis na makakawala sa mga kasalanan ng nakaraan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang paghihigpit ng aking hawak sa kanilang leeg. Ang bawat hakbang ko sa loob ng lumang aklatan sa kanto ng Intramuros ay nagpapabalik sa akin sa mga panahong ang hustisya ay isa lamang. Salitang nababasa ko sa mga libro. Ang amoy ng mga lumang pahina at alikabok ay humahalos sa lamig ng hapon. Sa dulo ng silid, nakaupo ang isang lalaking puti na ang buhok. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas sa likod ng makapal na salamin. Siya si Lolo Ben, ang dating punong abogado ng mga alkasid na sinira ni Doña Elena nang tumanggi itong mga scam ng mga investor 20 taon na ang nakalilipas. Nandito ka na pala, Victoria? Ang boses ni Lolo Ben ay malalim at may bahid ng pait. Inaakala ng mundo na naging abo ka na. Ngunit alam kong hindi ka basta-basta susuko nang hindi nakukuha ang nararapat para sa'yo. Umupo ako sa tapat niya. Inilapag ko ang aking itim na briefcase sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang bawat kilos ko ay maingat. Tinitiyak na walang anumang ingay na makakaabala sa katahimikan ng silid. Hindi ako susuko, Lolo Ben. Hindi hanggat nakikita ko silang nagpapakasasa sa pinaghirapan ng mga magulang ko. Sagot ko. Ang aking boses ay matatag, walang pag-aalinlangan. I need the records, Ben. Ang mga dokumentong itinago mo tungkol sa mga maling transaksyon ni Elena noong pumanaw ang biyenan ko. Hindi pwedeng makalusot si Elena this time. Dahan-dahang inabot ni Lolo Ben ang isang dilaw na envelope na tila kanina pa naghihintay sa akin. Nandyan ang lahat. Ang mga palsipikadong pirma, ang mga ghost projects ng foundation, at ang patunay na si Arturo. Si Arturo ay matagal nang ginagamit ng sarili niyang ina para itago ang kanyang mga dumi. Habang binubuklat ko ang mga pahina, naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi lamang ito tungkol sa pagnanakaw. Nakita ko ang isang ulat mula sa isang pribadong ospital 12 taon na ang nakalilipas. May mga indikasyon na si Arturo ay may malalang addiction sa sugal na ipinagtatanggol ni Elena sa pamamagitan ng pagkuha ng pera sa kumpanya. Ngunit ang mas ikinagulat ko ay ang huling pahina. Isang insurance policy na kinuha ni Elena para kay Arturo 1 buwan bago ang aksidente sa Antipolo. Binakuran niya ang sarili niyang anak. Bulong ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. She didn't just wait for him to fail, Ben. She prepared for his death. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ingat, Victoria. Babala ni Lolo Ben habang hinahawakan ang aking kamay. Ang kanyang balat ay tila mga tuyong dahon, ngunit ang kanyang hawak ay mahigpit. Si Elena ay parang isang sugatang tigre. Kapag naramdaman niyang mawawala ang kanyang kapangyarihan, wala siyang sinasanto. Ibalik natin ang dangal ng mga alkasid. Ibalik natin ang foundation sa mga taong tunay na nangangailangan. Gagawin natin yan, Lolo Ben. Sa gabi ng Grand Charity Gala, doon ko sila tatapusin. Panata ako. Nabalik lamang ang aking diwa sa kasalukuyan nang marinig ko ang mahinang pagtunog ng aking telpono. Isang mensahe mula kay Detective Reyes ang pumasok. May kalakip itong link sa isang sikat na tabloid website. Ang headline ay nagpadaloy ng kilabot sa aking likuran. Ang multo ni Victoria Alcacid nagpapakita sa mansyon. May kalakip na malabong litrato ng isang anino sa bintana ng aking dating kwarto. Alam kong pakana ito ni Reyes para lalong guluhin ang isip ni Elena. Ngunit ang makita ang sarili kong pangalan na iniuugnay sa isang multo ay nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang narating ko mula sa pagiging biktima. Natatakot na sila, Victoria, wika ni Lolo Ben matapos mabasa ang balita. Ang takot ay isang mabisang lason. Dahan-dahan nitong uubusin ang kanilang lohika hanggang sa sila mismo ang gumawa ng paraan para mahuli ang kanilang sarili. Tumayo ako at inayos ang aking trench coat. Ang bigat ng envelope sa loob ng aking bag ay nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas. Sa bawat segundong lumilipas,
Nararamdaman ko ang paglapit ng hustisyang 10 taon kong hinintay. Salamat, Lolo Ben. Magkita tayo sa gabi ng paghuhukom, sabi ko bago tumalikod at lumabas sa silid. Habang naglalakad ako sa ilalim ng mga poste ng ilaw sa Intramuros, ang anino ko ay humahaba sa semento. Hindi na ako ang Victoria na iyakin at sunod-sunuran. Ako na ang bagyo na wawasak sa toreng buhangin na itinayo ng mga alkasid sa ibabaw ng aking mga pagsasakripisyo. Ngunit bago ako makarating sa aking sasakyan, isang itim na van ang huminto sa aking tapat. Ang pagbukas ng pinto nito ay nagdulot ng malakas na kalansing ng bakal. Isang lalaking nakasuot ng barong ang bumaba at humarang sa aking daan. Ma'am Victoria, gusto po kayong makausap ng boss ko. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Hindi ako natakot. Sa halip, tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Sino ang boss mo? Ang taong nakakaalam kung nasaan ang asawa niyo. Sagot niya bago ituro ang loob ng van na puno ng kadiliman. Nanigas ang aking katawan. Ang laro ay lalong bumibilis at ang mga kalaban ay hindi na lamang nagtatago sa anino. Nanatili akong nakatayo nang matuwid sa harap ng lalaking nakabarong. Ang aking mga mata ay hindi kumukurap sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Hindi ako ang tipo ng babaeng basta-basta na lamang sasakay sa isang sasakyang hindi ko alam ang patutunguhan. Lalo na't puno ng kadiliman ang loob nito. Sabihin mo sa boss mo, hindi ako nakikipag-usap sa mga taong nagtatago sa likod ng mga tinted na salamin. Ang aking boses ay parang haplos ng bakal. Walang takot, walang panginginig. Kung gusto niya akong kausapin, alam niya kung paano ako mahahanap sa tamang paraan. Hindi na naghintay ng sagot ang lalaki. Tumangu lamang siya at mabilis na sumakay pabalik sa van. Ang pag-alis ng sasakyan ay nag-iwan ng mahabang guhit ng usok sa kalsada na agad ding tinangay ng hangin. Alam kong hindi yun ang huli naming pagkikita. Ngunit may mas mahalaga akong kailangang asikasuhin na yung gabi. Isang pagdiriwang na hindi ko hahayaang matapos ng payapa. Isang oras matapos ang engkwentrong yon, narito ako sa tapat ng aming mansyon. Ang palasyong itinayo ko na ngayon ay pinamumugara ng mga buwetre. Wala sa loob ng aking sasakyan na nakaparada sa madilim na bahagi ng kalsada, ginamit ko ang aking binoculars para tignan ang kaganapan sa loob. Ang buong bahay ay nagliliwanag. Maririnig ang mahinang tugtog ng classical na musika na lumalabas sa mga nakabukas na bintana. Ito ay isang piging. Isang pagdiriwang sa gitna ng dapat sana ay panahon ng pagdadalamhati. Nakita ko si Isabela sa malaking teras. Halos mapatid ang aking hininga nang makita ang suot niya. Ang aking emerald green na silk gown, ang damit na isinuot ko noong tinanggap ko ang parangal bilang Businesswoman of the Year. Ninahaw niya ito mula sa aking closet. Suot ito ng may kapal ng muka habang humahawak ng isang baso ng champagne. Tignan mo ang sarili mo, Isabela. Bulong ko sa loob ng sasakyan. Ang aking mga daliri ay humigpit sa binoculars. Nagniningning ka sa damit na hindi mo kailanman magagawang bigyan ng dangal. Sa kabilang bahagi ng sala, nakita ko si Doña Elena. Hawak niya ang aking paboritong kristal na baso, ang tanging alaala mula sa aking yumaong ama. Umiinom siya ng may malapad na ngiti, habang kausap ang ilang mga board members ng foundation. Nakikita ko ang paggalaw ng kanyang mga labi. Ang bawat salita ay puno ng manipulasyon. Kinagamit niya ang konsepto ng utang na loob para pasunurin ang mga tauhan. Pinapaalalahanan sila na sa ilalim ng kanyang bagong pamumuno, ang lahat ay kailangang maging tapat sa kanya lamang. Kinuha ko ang aking tablet at binuksan ang remote access sa smart home system ng mansyon. Isang munting regalo ang inihanda ko para sa kanilang masayang gabi. Dahan-dahan kong inilipat ang audio feed mula sa playlist ng party patungo sa isang digital file na nakuha ko mula sa aking archive. Sa loob ng mansyon, biglang naputol ang masayang tugtog. Isang nakapanging ilabot na katahimikan ang bumalot sa sala, bago pumalit ang isang boses. Ang aking boses. Isang lumang recording ito,
kung saan binabasa ko ang mga pangalan ng mga batang eskolar na tinutulungan ng foundation. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat salita ay tila isang sumpa na umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bahay. Nakita ko ang pagkabigla sa mukha ni Elena. Nabitawan niya ang kristal na baso. Ang pagbagsak nito sa marmol na sahig ay lumikha ng libu-libong maliliit na piraso ng kristal na nagkalap. Tila mga luha ng aking ama na nayurakan. Ang lahat ng bisita ay napatigil. Ang takot ay dahan-dahang gumapang sa mukha ni Isabela. Ang kanyang balat ay tila nawala ng kulay sa ilalim ng matingkad na berdeng damit. Ngunit hindi pa ako tapos. Pinindot ko ang isa pang button. Ang lahat ng ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na namatay. Iniwan sila sa gitna ng ganap na kadiliman. Sa gitna ng katahimikang iyon, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng mga taong naroon at ang bulong ng hangin sa labas. Pagkaraan ng ilang minuto, muling bumukas ang mga ilaw, ngunit ang piging ay tuluyan ng nasira. Ang mga bisita ay nagsimulang magpaalam ng may mga mukhang balisa. Nakita ko si Elena na napasandal sa pader. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Eksakto sa sandaling yun, isang delivery truck ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. 2 lalaki ang bumaba at nagpasok ng isang napakalaking bagay na nakabalot sa itim na plastik. Pilit silang pinigilan ng security guard, ngunit mabilis nilang iniwan ang package sa gitna ng driveway bago umalis. Mabilis na lumabas si Elena at Isabela, kasunod ang ilang natitirang bisita. Gamit ang isang kutsilyo, mabilis na ginupit ni Elena ang plastik. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa karamihan. Ito ay isang higanteng funeral wreath. Isang luntiang tumpok ng mga patay na bulaklak at itim na laso. Sa gitna nito, may isang malaking card na may sulat na ginto, kasing kintab ng danggal na pilit nilang ninanakaw. Mula kay Victoria hanggang sa muli nating pagkikita. Ang basa ni Isabela sa boses na halos hindi marinig dahil sa panginginig. Tumingala si Doña Elena sa langit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kilabot. Nandito siya! Alam kong nandito siya! Sigaw niya sa hangin. Tila isang hibang na naghahanap ng anino sa dilim. Ibinaling ko ang aking paningin at dahan-dahang pinaandar ang aking sasakyan. Ang liwanag ng mansyon sa aking rearview mirror ay dahan-dahang lumiliit hanggang sa tuluyan itong lamunin ng gabi. Ang kanilang piging ay tapos na, ngunit ang aking paniningil ay kasisimula pa lamang. Ang bawat piraso ng kristal na nabasag kanina ay simbolo ng bawat pangakong sinira nila. At sisiguraduhin kong sa susunod naming pagkikita, hindi na lamang baso ang wawasakin ko. Nakaharap ako sa salamin ng isang executive suite sa Makati. Tinitignan ang aking sarili na tila isang estrangjero. Nakasuot ako ng isang ivory-colored power suit. Ang aking buhok ay maingat na nakapusod, at ang aking mga labi ay pinahiran ng matingkad na pulang lipstick. Ngayong araw, hindi ako si Victoria Alcacid na nagdadalamhati. Ako si Victoria Lee, isang kinatawan ng isang investment firm mula sa Singapore na handang bumili ng mga shares at magbigay ng bagong buhay sa mga kumpanya. Ngunit sa katotohanan, nandito ako para putulin ang huling hininga ng kredibilidad ni Doña Elena. Ang unang hinto ko ay ang opisina ni Mr. Tan, ang pinakamalaking donor at board member ng Alcacid Foundation. Alam kong si Elena ay kasalukuyang nasa loob, pilit na nagmamakaawa para sa isang emergency loan upang matakpan ang mga butas na ginawa ko sa kanilang accounts. Hindi ko maintindihan, Elena. Bakit biglang nagkaroon ng discrepancy sa audit? Narinig ko ang boses ni Mr. Tan mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang sabi mo, maayos ang lahat bago pumanaw si Victoria. Mr. Tan, please understand. Ang gulo sa system ay dulot ng biglaang pagkawala ni Victoria. Ang boses ni Elena ay puno ng panginginig, isang acting performance na pang-Oscars. Kailangan lang namin ng sapat na pondo para sa gala,
At sisiguraduhin kong maibabalik ang lahat ng tiwala ng mga investors. Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok ako ng walang katok. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay tila isang serye ng mga hatol na papalapit sa kanila. Nanigas si Elena nang makita ako. Pagaman gumamit ako ng ibang estilo ng makeup at salamin, nakita ko ang kanlalaki ng kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil sa kanyang pagiging desperada, hindi niya agad naisip na ang babaeng nasa harap niya ay ang namatay niyang Mena. Good morning, Mr. Tan. I am Victoria Lee from VL Holdings. Ang aking boses ay malamig at puno ng awtoridad. Isang boses na hindi kailanman narinig ni Elena mula sa akin noon. I believe you are discussing the future of the Alcacid Foundation. I have something here that might interest your board before you make any more risky decisions. Inilapag ko ang isang folder sa lamesa. Ang paglapat ng mga papel ay lumikha ng isang tuyot na tunog sa tahimik na silid. Naglalaman ito ng mga dokumentong nakuha namin ni Lolo Ben. Ang mga ebidensya ng paglipat ni Elena ng pera ng foundation patungo sa kanyang personal na utang sa casino sa Macau. Habang binabasa ni Mr. Tan ang mga dokumento, ang kanyang muka ay dahan-dahang naging kulay abo sa galit. Si Elena naman ay pilit na sumisilip. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng kanyang Hermes bag. Elena? Ano ito? Ang boses ni Mr. Tan ay mababa, ngunit puno ng panganib. Ginamit mo ang pera ng mga bata para sa sugal mo? Hindi totoo yan. Peek ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Elena habang itinuturo ako. Sino ka ba? Bakit ka nangingialam sa usapin ng pamilya namin? Hindi ko siya sinagot ng pasigaw. Sa halip, lumapit ako sa kanya. Sapat na para maamoy niya ang aking pamilya na pabangmo. Nakita ko ang paglunok niya. Ang kanyang lalamunan ay gumalaw sa tindi ng kaba. I am just an investor who hates bad business, Doña Elena. And right now, your name is the worst business in the city. Tumayo si Mr. Tan at tinawag ang kanyang security. Elena, lumabas ka na. Not only am I withdrawing all my funds, but I am also calling for a special board meeting to remove you from the foundation. At asahan mong may mga abogado kaming kakausap sa'yo. Nakalabas si Elena sa opisina na tila isang basang sisiw. Sinundan ko siya sa hallway. Bago siya makapasok sa elevator, hinawakan ko ang pinto nito. Ang kalansing ng bakal ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. This is just the beginning, Doña Elena, bulong ko. Sino ka ba talaga? Ganting sigaw niya. Ang kanyang muka ay puno ng pawis kahit napakalamig ng aircon. Someone you should have never betrayed, sagot ko bago bitawan ang pinto. Sa loob ng sumunod na 4 na oras, 3 pang malalaking partner ang tumalikod sa kanya matapos kong ipadala ang parehong impormasyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Sa hapon na iyon, nakita ko sa aking surveillance feed na pumasok si Elena sa isang madilim na opisina sa Binondo, isang kilalang kuta ng mga loan sharks. Desperado na siya. Handa na siyang manghiram sa mga demonyo para lamang mapanatili ang ilusyon ng kanyang kapangyarihan. Nabalik ang aking atensyon sa aking telepono nang makatanggap ako ng isang notification mula sa isang auction house. Ang aking puso ay tila piniga. Urgent. Alcacid family to auction off the Victoria Private Collection tomorrow at 10 a.m. All proceeds to the foundation. Ang mga collection iyon ay mga alahas at paintings na pinaghirapan ko. Mga alaala ng aking mga magulang na tanging ako na lamang ang nakakakilala. Ang kapal ng mukha nilang ibenta ang aking pagkatao para lamang pambayad sa kanilang mga utang. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang tinitignan ko ang mga malalamig na numero sa aking laptop. Akala ni Elena ay makakakuha siya ng pera mula sa auction na ito. Hindi niya alam, ako ang magiging tanging bidder. At sa bawat martilyo na babagsak sa auction na yon, hindi lamang mga gamit ko ang kukunin ko.
Kukunin ko rin ang huling piraso ng kanyang natitirang tonyem. Ihanda ang mga pondo, utos ko sa aking tauhan sa kabilang linya. At siguraduhin mong ang bawat gamit na lalabas sa auction na yon ay babalik sa akin. Bukas, panonoorin nating magmakaawa ang isang donya sa harap ng mga taong dati ay hinahamak niya. Inayos ko ang aking suit at tumayo ng matuwid. Ang bawat hakbang ko palabas ng gusali ay may kasamang bigat ng hustisya. Sa bawat segundong nawawala kay Elena, lalong lumilinaw ang aking tagumpay. Ang bulwagan ng Grand Ballroom sa isang sikat na hotel sa Makati ay nagniningning sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier na gawa sa kristal. Ang bawat sulok ay puno ng mga bulaklak na tila bahiram mula sa isang harden sa Europa. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, naamoy ko ang pagkabulok ng dangal ng mga alkasid. Nakatayo ako sa harap ng salamin sa aking suite, isinusuot ang isang itim na bestidong gawa sa mamahaling puntas na tila babaluti ng isang mandirigma. Tinakpan ko ang aking mukha ng isang maskarang itim na may mga disenyong ginto, sapat upang itago ang aking pagkakakilanlan, ngunit sapat din upang ipakita ang bagsik sa aking mga mata. Ngayong gabi, ang sining ng palilinlang ay magtatapos sa sining ng katotohanan. Bulong ko sa aking sarili habang maingat na inilalagay ang isang maliit na USB drive sa loob ng aking clutch bag. Sa ibaba, nagsisimula na ang auction ng aking mga personal na koleksyon. Mula sa itaas na palapag, tanaw ko si Doña Elena na nakatayo sa entablado, pilit na pinapanatili ang kanyang tuwid na tindig sa harap ng mga elitista ng Maynila. Suot niya ang aking paboritong perlas na kwintas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gavel, habang ang bawat martilyo na bumabagsak ay tila isang kusing na pumapasok sa kanyang butas-butas na bulsa. Ang susunod na item ay ang Heart of the East diamond ring na pagmamay-ari ng ating mahal na si Victoria. Ang boses ni Elena ay umalingaw-ngaw sa speaker, puno ng peking pighati. Ang panimulang bid ay 5 milyong piso. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Desperado siyang makuha ang perang iyon para pambayad sa mga loan shark na naghihintay sa labas. Ngunit sa bawat taas ng kamay ng ibang bidders, laging may isang bidder sa sulok, ang aking tauhan, na itinataas ang presyo sa antas na wala ng makakasunod. 20 million pesos! Ang sigaw ng aking kinatawan. Nakita ko ang pagkaputla ng mukha ni Elena. Hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa takot na baka ang bumibili ng lahat ng ito ay ang taong dahan-dahang gumigiba sa kanyang mundo. Sa huli, ang lahat ng aking alahas, ang aking mga paintings, at maging ang aking mga alaala ay nabili ng isang misteryosong tao sa halagang halos triple ng kanilang tunay na halaga. Wala siyang nakuha, kundi ang kahihiyan na makitang ang kanyang kapangyarihan ay nilalampasan ng isang anino. Matapos ang auction, ang formal na gala para sa ika-10 anibersaryo ng Alcacid Foundation ay nagsimula. Ang lahat ng mga bisita ay lumipat sa main ballroom. Pumasok ako sa gitna ng karamihan. Ang aking itim na maskara ay naging sentro ng atensyon. Ang tunog ng mga violin ay lumilika ng isang atmosfera ng tensyon. Bawat nota ay tila isang babala na hindi nila pinapansin. Naglalakad ako sa gitna ng bulwagan nang dahan-dahang dumaan sa aking tabi si Doña Elena. Ang halimuyak ng aking paboritong pabango na kinuha niya sa aking silid ay humahalo sa amoy ng pawis ng kanyang kaba. Nang magkatapat kami, tumigil ako. Nararamdaman ko ang kanyang paglingon. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa aking maskara. Sino ka? Ang mahinang tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginghinig sa ilalim ng kapal ng kanyang makeup. Kanina ka pa sa auction. Ikaw bang bumili ng lahat? Hindi ako sumagot ng direkta. Sa halip, lumapit ako sa kanyang tenga at bumulong sa boses na sapat lamang para sa kanya. Ang mga hiyas na ninakaw ay laging bumabalik sa tunay na nagmamay-ari, Elena. At ang mga utang na dugo, laging may takdang panahon ng paniningil. Nabitawan ni Elena ang kanyang hawak na baso ng champagne.
Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumika ng isang matalim na ingay na pansamantalang nagpahinto sa musika. Ang bawat patak ng alak ay tumilamsik sa kanyang mamahaling gown, tila mga mansa ng kanyang mga kasalanan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, mabilis akong nawala sa gitna ng karamihan. Umakyat si Elena sa entablado para sa kanyang main speech. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng mga dokumento para sa formal na paglilipat ng lahat ng assets ng foundation sa kanyang pangalan. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali ng kanyang ganap na pagkapanalo. Mga kaibigan, mga kasama sa layunin, simula ni Elena. Ang kanyang boses ay pilit na pinapatatag ng kanyang pekeng autoridad. Sa gabing ito, sa harap ninyong lahat, tatanggapin ko ang responsibilidad na iniwan ni Victoria. Pirpirmahan ko ang dokumentong ito bilang tanda ng aking katapatan sa kanyang diwa. Kinuha niya ang panulat. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng lahat ng mata sa bulwagan. Nakita ko ang paglapit ng aking tauhan sa control room. Ang USB drive ay nakasaksak na. Eksaktong sa sandaling, ididikit na ni Elena ang panulat sa papel. Ang malaking screen sa likuran niya ay biglang nagbago. Hindi ang kanyang mukha ang lumitaw, kundi isang video recording mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng aking opisina noong gabi ng aking anibersaryo. Ang boses ni Arturo at Elena na nagpaplanong lasunin ang aking pagkatao at kunin ang aking yaman ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Ang bawat mapanlaet na salita tungkol sa akin, ang bawat halahak nila habang iniisip ang aking kamatayan, ay narinig ng bawat investor, bawat politiko, at bawat kaibigan na naroon. Ninigas ang kamay ni Elena sa itaas ng papel. Ang kanyang muka ay kasing puti ng mga rosas na nakapaligid sa kanya. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan bago pumalit ang mga bulungan ng pagkabigla at pagkagalit. "Ano ito? Sinong gumagawa nito?" Sigaw ni Elena habang pilit na tinatakpan ang screen ng kanyang sariling katawan. Ngunit ang kanyang anino ay lalo lamang nagpalaki sa mga ebidensya ng kanyang kataksilan. Sa gitna ng kaguluhang iyon, dahan-dahan akong lumakad patungo sa harap ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay puno ng bigat at kapangyarihan. Habang papalapit ako, ang mga tao ay dahan-dahang tumatabi, nagbibigay ng daan para sa muling pagbabalik ng reyna. Inangat ko ang aking kamay at dahan-dahang hinubad ang aking maskara. "Hindi kailangan ng pirma mo sa mga papel na yan, Elena." Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasing talas ng isang espada na humihiwa sa hangin. Dahil ang tunay na may-ari ay narito na para kunin ang lahat ng sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Elena. Ang kanyang gavel ay nalaglag at gumulong sa sahig. Lumilika ng isang serye ng mapurol na tunog bago tuluyang huminto sa aking paanan. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang boses na lumalabas. Tanging ang takot na 10 taon niyang itinago ang tuluyan nang lumabas sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat taong naroon, anupat ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Elena. Nakatayo ako sa gitna ng spotlight. Ang aking itim na bestida ay tila sumisipsip sa lahat ng liwanag sa silid. Tumingin ako ng diretso sa aking biyenan, na ngayon ay nakakapit sa podium na tila ba ito ang huling piraso ng kahoy sa gitna ng malawak na karagatan. "Multo, hindi ito maari. Nakita ko ang bangkay mo." Ang nanginginig na boses ni Elena ay bumasag sa katahimikan. Isang amin ng kanyang kasalanan na narinig ng lahat ng mahahalagang tao sa lipunan. "Ang nakita mo, Elena, ay ang sarili mong kasakiman na nakasuot ng aking mga alahas." Ang aking boses ay lumabas na kalmado at matalim, kasing lamig ng hanging nanggagaling sa mga aircon ng hotel. "Inilibing niyo ang isang babaeng hindi niyo man lang kilala, dahil ang tanging mahalaga sa inyo ay ang yaman na maiiwan ko. Pero narito ako, buhay na patunay na ang hustisya ay hindi natutulog sa ilalim ng lupa." Humakbang ako paakyat sa entablado.
Ang bawat tunog ng aking sapatos sa kahoy na sahig ay tila isang serya ng malalakas na palo na nagpapakaba sa puso ni Elena. Nang marating ko ang kanyang tapat, dahan-dahan kong kinuha ang panulat mula sa kanyang nanginginig na mga daliri. Hindi siya nakakilos. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kapalaluan, ay naging isang maskara ng purong kilabot. "Mama, anong ibig sabihin nito?" Sigaw ni Isabela mula sa baba ng entablado. Pilit na lumalapit, ngunit hinarang siya ng 2 bouncers na kanina ko pa binayaran. "Ang ibig sabihin nito, Isabela, ay tapos na ang panahon ng inyong pagpapakasasa." Wika ko nang hindi nililingon ang aking hipag. Lahat ng mga transaksyong ginawa nyo sa nakaraang mga araw, lahat ng mga utang na kinuha nyo sa pangalan ng foundation, ay idinedeklara kong iligal at palsipikado. "Wala kang mapapatunayan," bulyaw ni Elena. Pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng katapangan sa gitna ng kahihiyan. "Board of Directors ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan. Ikaw ang nawala. Ikaw ang nagpabaya." Eksaktong sa sandaling iyon, pumasok si Attorney Villafuerte sa ballroom. Kasunod ang 5 opisyal ng National Bureau of Investigation na nakasuot ng kanilang mga unipormeng asul at dilaw. Ang kanilang pagpasok ay lumika ng isang alon ng bulungan sa mga bisita. "Actually, Doña Elena," panimula ng abogado habang inilalapag ang isang folder sa harap ng mga board members. "Ang kapangyarihang kinutukoy mo ay base sa isang testamento na napatunayan naming peke. Narito ang orihinal na kopya na ipinagkatiwala sa akin ni Victoria bago pa man mangyari ang insidente sa Antipolo. At kasama nito ang utos ng korte para sa iyong agarang pag-aresto." "Pag-aresto? Para sa ano?" Tili ni Elena. Ang kanyang boses ay umabot sa pinakamataas na tono na tila isang basong nabasag. "Estafa, falsification of public documents, at ang pinakamabigat," lumapit ako sa kanya. Ang distansya namin ay sapat na upang maramdaman ko ang init ng kanyang pawis. "Ang tangkang pagpatay sa sarili mong anak upang makuha ang insurance money nito." Ang buong ballroom ay muling nabalot ng singhap ng pagkagulat. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga tao, naghahanap ng sinumang maaaring tumulong sa kanya. Ngunit ang lahat ay umiiwas ng tingin. Ang mga taong kanina lang ay humahalik sa kanyang kamay, ay ngayon ay tila ba hindi siya kilala? "Hindi ko ginawa yun. Mahal ko si Arturo." Pagsusumamo niya, isang huling pagtatangka ng gaslighting na hindi na gumagana. "Mahal mo siya, kaya hinayaan mo siyang isakay sa isang sasakyang alam mong may sira ang preno? Mahal mo siya, kaya mas inuna mong kunin ang bracelet sa braso ng bangkay kaysa hanapin ang iyong anak sa ilalim ng bangin?" Binitawan ko ang mga salitang ito nang may sapat na diin upang mawasak ang kanyang huling depensa. Inabot ng isang pulis ang mga posas. Ang kalansing ng bakal habang inilalagay ito sa mga pulso ni Elena ay ang pinakamasarap na musikang narinig ko sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan siyang inakay pababa ng entablado. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig, tila isang basahang walang halaga. Nabalik ang aking diwa sa mga board members na nakatitig sa akin ng may halo ng takot at paghanga. Hinarap ko sila at ang buong publiko ng may tuwid na likod at malamig na disposisyon. Mula sa gabing ito, ang Alcacid Foundation ay sasailalim sa isang masusing audit. Walang sinuman sa mga Alcacid ang papayagang lumapit sa mga assets na ito, deklara ako. At para sa inyong lahat, hayaan ninyong maging paalala ito. Ang kabutihan ay hindi kahinaan, at ang pananahimik ay hindi pagsuko. Pinabawi ko na ang aking buhay. Habang pinapanood ko ang paglabas ng mga pulis kasama ang aking biyenan, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib. Ang aking pagkamatay ay nagbigay sa akin ng linaw upang makita ang tunay na mukha ng mga taong nakapaligid sa akin. Ngunit bago pa man ako makababa sa entablado, lumapit si Detective Reyes sa akin. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bakas ng tagumpay. "Ma'am Victoria, may kailangan kayong malaman." Bulong niya sa aking tabi.
Ang ambulans ang kumuha kay Sir Arturo sa klinika kanina. Natagpuan itong abandonado sa isang lumang warehouse sa Taguig. Walang tao sa loob, pero may bakas ng dugo na hindi kay Sir Arturo. Nanigas ang aking katawan. Kung hindi si Elena ang kumuha kay Arturo at wala na siya sa kamay ng klinika, sino ang may hawak sa kanya ngayon? Ang tagumpay na nararamdaman ko ay biglang napalitan ng isang bagong panganib. Hanapin mo siya, Reyes, na yun din. Utos ko habang tinitignan ang pinto ng ballroom kung saan kalalabas lang ng mga pulis. Ang laban ko kay Elena ay tapos na, ngunit ang tunay na laro ng kapangyarihan ay tila nagsisimula pa lamang. Isang hindi kilalang kaaway ang gumagalaw sa anino, at kailangan kong malaman kung bakit nila kailangan ang aking asawa, buhay man o patay. Ang bawat hakbang ko sa marmang na sahig ng aming mansyon ay naglalabas ng tunog na tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang imperyo. Wala na ang musika, wala na ang pekeng tawanan. Ang tanging naririnig ay ang kalansing ng mga hanger sa loob ng kwarto ni Isabela. Pagpasok ko, nakita ko siyang nagmamadaling isinisilid ang aking mga designer bags at sapatos sa isang malaking maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang kanyang dating maayos na buhok ay nakalugay at magulo. Saan ang punta mo, Isabela? Ang aking boses ay parang haplos ng yelo sa kanyang likuran. Nabitawan niya ang isang mamahaling clutch bag. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng inget at takot. Victoria, please. Wala akong kinalaman sa plano ni Mama. Pinilit niya lang ako. Hahayaan mo ba akong mabulok sa lansangan? Hindi kita hahayaang mabulok sa lansangan, Isabela. Lumapit ako sa kanya. Ang aking presensya ay tila nagpaliit sa espasyo ng kwarto. Dahil ang mga gamit na yan ay pagmamayari ko at ang bahay na ito ay hindi mo natirahan. Security, ilabas ang babaeng ito. Na yon din. Hindi mo pwedeng gawin to. Wala akong matutuluyan. Tili niya habang kinakaladkad siya ng mga gwardiya palabas. Masanay ka na, Isabela. Ang buhay na hindi mo pinaghirapan ay hindi mo kailanman mapapanatili. Huling wika ko bago ko ipined ang pinto. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay hudyat ng pagtatapos ng kanilang pananatili sa aking buhay. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Isang oras matapos kong linisin ang aking tahanan, narito ako sa loob ng isang abandonadong warehouse sa Taguig. Ang amoy ng kalawang at napanis na langis ay humahalo sa lamig ng gabi. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo, nakita ko ang abandonadong ambulansya. Ang pinto nito ay nakabukas, at sa loob, makikita ang mga nagkalat na medical supplies na nayurakan. Lumapit sa akin si Detective Reyes. Ma'am, may nahanap kaming lead. Ang mga lalaking kumuha kay Sir Arturo ay hindi mga ordinaryong kidnapper. Sila ay mga tauhan ni Mr. Cheng, ang pinakamalaking financier ng mga illegal casino sa bansa. Utang sa sugal, bulong ko. Ang aking asawa ay hindi lamang isang taksil. Isa rin siyang pabigat na, hanggang sa huling pagkakataon, ay nagdadala ng panganib. Mukhang gagamitin nila si Sir Arturo para makuha ang pera mula sa inyo, ma'am, dagdag ni Reyes. Ano ang gagawin natin? Hindi ako magbabayad para sa isang taong nagtangkang itapon ako sa bangin. Ang aking tugon ay mabilis at walang pag-aalinlangan. Pero hindi ko rin hahayaang maging mansa ang dumi niya sa pangalan ng aking foundation. Tawagan mo si Mr. Cheng. Sabihin mo, gusto ko siyang kausapin. Na yon din. Pagkalipas ng 30 minuto, isang itim na SUV ang pumasok sa warehouse. Bumaba ang isang lalaking may katandaan na, suot ang isang simpleng t-shirt, ngunit ang bawat galaw ay puno ng otoridad. Si Mr. Cheng. Sa likod niya, 2 lalaki ang hila-hila, ang isang taong nakabalot ang ulo ng itim na tela. Nang hubarin nila ang tela, tumambad ang mukha ni Arturo. Puno ng pasa. Ang kanyang mga mata ay dilat sa tindi ng kilabot. At ang kanyang katawan ay nanghinginig sa takot. Victoria! Ang paos na sigaw ni Arturo nang makita ako.
Victoria, iligtas mo ako. Babayaran ko ang lahat. Magbabago ako. Sabihin mo sa kanila na ibibigay mo ang pera. Tumingin ako sa kanya nang walang anumang emosyon. Walang galit, walang awa. Tanging ang malalim na pagkadismaya. Ang lalaking minahal ko noon ay isa na lamang basahan sa harap ng aking mga mata. Mr. Cheng, hinarap ko ang financier, hindi binibigyan ng kahit isang sulyap si Arturo. Magkano ang utang ng taong yan sa inyo? 100 million pesos, including interest. Ang boses ni Cheng ay tila gasgas na semento. Isang malaking halaga para sa isang buhay na mukhang wala ng pakinabang. Bibigyan kita ng 50 milyon, direkta kong sagot. Hindi bilang bayad sa utang niya, kundi bilang bayad sa paglayo nyo sa foundation ko. At ang natitirang 50 milyon? Hayaan niyo siyang pagtrabahuhan yan sa inyo. Hindi ko siya kailangan. Hindi ko siya ililigtas. Victoria, hindi! Asawa mo ako! Hiyaw ni Arturo. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Lumapit ako sa kanya. Sapat na para makita niya ang kawalan ng buhay sa aking mga mata. Pinatay mo ang asawa mo noong gabi sa Antipolo, Arturo. Ang nakikita mo ngayon ay ang babaeng niloko nyo. At ang babaeng yon ay wala nang pakialam kung anong impyerno ang bagsakan mo. Tumalikod ako at naglakad patungo sa aking sasakyan. Ang bawat pagsusumamo ni Arturo ay unti-unting humihina habang lumalayo ako. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng aking sasakyan ay tila isang huling tuldok sa aming kasal. Ma'am, sigurado po ba kayo? Tanong ni Reyes, habang nagmamaneho kami palayo. Sigurado ako, Reyes. Sagot ko, habang nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Ang hustisya ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa masama. Ito ay tungkol din sa pagbitiw sa mga taong hihila sa iyo pababa. Hayaan nating harapin niya ang bunga ng sarili niyang mga desisyon. Habang binabaybay namin ang highway, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang kadiliman ng gabi ay hindi na nakakatakot. Sa bawat segundong lumilipas, ang anino ng nakaraan ay tuluyan ng napapawi. Bukas, ang araw ay sisikat sa isang mundo kung saan ang pangalang Victoria Alcacid ay hindi na lamang isang biktima, kundi isang simbolo ng tagumpay. Ngunit bago pa man kami makarating sa mansyon, isang notification ang lumitaw sa aking dashboard. Isang balita mula sa lokal na istasyon. Doña Elena Alcacid, natagpo ang walang buhay sa loob ng kanyang selda matapos ang isang cardiac arrest. Nanigas ang aking mga daliri sa aking hita. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Ang siklo ng paghihiganti ay tila kusa ng nagsasara nang hindi ko na kailangang dumihihan pa ang aking mga kamay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang gabi ng paghuhukom sa Grand Ballroom ay yumanig sa buong bansa. Narito ako ngayon sa pinakamataas na palapag ng aking bagong gusali sa Makati. Tinitingnan ang pagsikat ng araw na dahan-dahang nagbibigay ng gintong kulay sa mga naglalakihang skyscraper. Ang amoy ng sariwang kape at ang mahinang pag-ikot ng aircon ang tanging tunog sa loob ng aking malawak na opisina. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang lamig ng hinala. Ang tanging natira ay ang init ng aking tagumpay. Binuksan ko ang isang folder sa ibabaw ng aking lamesang gawa sa mahogany. Naglalaman ito ng huling ulat tungkol sa Victoria Foundation, isang institusyong hindi na nakatali sa pangalang Alcacid. Ngayon, kami na ang pinakamalaking sandigan ng mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kataksilan sa buong Pilipinas. Ang bawat sentimong ninakaw noon ni Elena ay naibalik ko na sa mga taong tunay na nangangailangan. Bumukas ang pinto at pumasok si Nanay Isabel. Suot ang isang maayos na bestida at may malapad na ngiiti sa kanyang mga labi. Siya na ngayon ang nangangasiwa sa aming shelter sa probinsya, isang tungkuling ginagampanan niya ng may buong pagmamahal. Ma'am Victoria, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting sa bagong center natin sa Taguig. Ang masayang balita ni Nanay Isabel.
Marami pong mga nanay ang naghihintay sa inyo. Gusto nilang magpasalamat ng personal. Salamat, Nanay Isabel. Pakisabi sa kanila, papunta na ako. Sagot ko habang inaayos ang aking puting blazer. At pakidala na rin ang mga donyasyong inihanda natin para sa mga bata. Bago ako lumabas, tumigil ang aking paningin sa isang maliit na balita sa dulo ng pahayagan. Isang maikling ulat tungkol sa isang lalaking nagtatrabaho sa pantalan ng Maynila. Pilit na binabayaran ang kanyang milyon-milyong utang sa pamamagitan ng mabibigat na pisikal na gawain. Si Arturo. Nakita ko ang isang malabong litrato niya. Matanda na ang kanyang itsura, sunog ang balat sa araw, at wala na ang kinang ng isang alkasid. Sa tabi nito, may balita rin tungkol kay Isabela na ngayon ay nakikitira sa isang maliit na silid sa squatter at nagtitinda ng mga kakanin sa kalsada upang mabuhay. Walang put na humaplos sa aking puso. Wala ring awa. Ang bawat isa sa kanila ay umani lamang ng binhing itinanim nila 10 taon na ang nakalilipas. Ang hustisya ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, ang pinakamatinding parusa ay ang mabuhay sa isang mundong hindi ka nakilala at wala ka ng kapangyarihan. Dumaan ako sa tapat ng salamin bago tuluyang lumabas. Tiningnan ko ang babaeng nakatayo roon. Hindi na siya ang Victoria na nagpapadala sa dikta ng utang na loob. Hindi na siya ang asawang nagbubulag-bulagan sa ngalan ng pamilya. Ang babaeng nasa harap ko ay isang reyna na muling nagtayo ng kanyang sariling kaharian mula sa mga guho ng kataksilan. I am Victoria, just Victoria. Bulong ko sa aking sarili. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang unang tunay na ngiti na umabot sa aking mga mata. Habang naglalakad ako sa hallway patungo sa elevator, naramdaman ko ang bawat hakbang ko na tila isang deklarasyon ng kalayaan. Ang tunog ng aking sapatos sa tiles ay may ritmo ng katiyakan. Ang bawat taong nadadaanan ko ay bumabate ng may tunay na paggalang. Hindi dahil sa aking yaman, kundi dahil sa aking napatunayang katatagan. Ma'am Victoria, may nagpadala po ng bulaklak. Wika ng aking sekretarya sa lobby. Itinuturo ang isang bungkos ng mga luntiang halaman at sunflower. Walang card, walang pangalan. Pero alam ko kung kanino galing. Mula sa mga taong muling nabigyan ng pag-asa dahil sa aking pagbangon. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang lungsod ng Maynila sa labas ng bintana. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila, at sa likod ng mga ulap, ang sikat ng araw ay nagsisimulang muling maghari. Naisip ko si Doña Elena, si Arturo, at si Isabela. Sila ang naging guru ko sa pinakamahalagang leksyon ng buhay, na ang pag-ibig na walang respeto ay isang kulungan, at ang tunay na lakas ay nagsisimula sa sandaling tanggapin mong sapat ka na sa iyong sarili. Nagawa ko na ang lahat. Napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging marupok noon. At sa aking pagpatawad, tuluyan na silang nabura sa aking sistema. Wala na silang kapangyarihang saktan ako dahil ang kanilang mga anino ay tuluyan ng natunaw sa liwanag ng aking kasalukuyan. Habang binabaybay namin ang kalsada, patungo sa aking bagong misyon, ipinikit ko ang aking mga mata at hininga nang malalim ang sariwang hangin ng umaga. Ang nakaraan ay isang saradong aklat at ang hinaharap ay isang blankong papel na handa ko ng sulatan ng mga bagong pangarap. Tapos na ang laban. Ang reyna ay hindi lamang nagbalik. Siya ay nanatili, mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, malaya.